Okay, meron po tayong parallel dito. Ibig sabihin ng parallel, ito po yung para, unang-una, ang purpose po pala nito para hindi po tayo malito kung ano ang rapture at saka kung ano ang second coming. Most of the believers, it's so sad, believers, tandaan nyo, mga born-again Christians, mga believers, ang sinasabi nila ganito, tulad nung nakausap ko, malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Anong ibig mo sabihin darating po? Ako, yes, magra-rapture na, sabi niya. Sabi ko, alam ko magkahiwalay po, parehas lang yon kanya. Tapos, nagbabasa po ba kayo ng Revelation? Hindi, pero alam ko yan, parehas lang yon. So, that's it. That's it. How many years ng believers to? Matagal na raw. I mean, it's so sad. Why? How in the world that you're a Christian? Ibig sabihin yan, you're not after studying eschatology and times. Some people, hindi ko naman sasabihin na hindi naman sa hindi interesado, pero siguro yung iba natatakot, baka magdulot ng kalituhan at saka magdulot ng tinatawag na, for them kasi parang, alam niyo yung nagluluwat. Yung parang pagka-preach niya, hindi nangyari, parang, tagal naman, parang ganon. So, focus na naman sila sa ibang topic. Pero ang eschatology po kasi makinig pong mabuti. Natatandaan niyo po yung sabi ng Bible na yung 1,000 years, katumbas lang ng 1 minuto. Then, a minute with the Lord is almost, a day katumbas ng 1,000 years. And then yung 1,000 years katumbas ng isang araw, a day. So, yes, hindi sa kalendaryo natin, no? Sa kalendaryo ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay difference ng rapture at saka ng second coming, mostly nakakahiyaman po ibang believers. Napagsasama nila. Pero ako kaya kong patunayan na iba si rapture, iba si second coming. Let's start. Yes. Ang maganda po yan, yung aking thumbnail, i-zoom up na lang ninyo kasi I'll be using the same thumbnail that I use here as my own reference. Ito po mismo ang aking reference, no? So, ayan. Umpisahan na po natin. Rapture of the saints. Okay, focus tayo sa number 1. The rapture of the saints, dito sa left side. At sa right side, the second coming of Christ. So, let's start. The rapture of the church. Meron tayong tigalawang talata, which is nice. Dalawang talata para dito sa number 1. The rapture will cause the saints of God to be taken to heaven. Ang rapture pala ay magkokos para ang mga anak ng Diyos ay kunin paitaas, palangit. Ano naman ang second coming of Christ? Jesus will bring the saints back with Him as the armies of heaven at the second coming. So tatandaan nyo, yung tinawag na armies of heaven, tayo po yun. Kasi may narinig akong mga ngaral. Armies of heaven, mga angels daw. Sabi ko, at matanda po siya. No, hindi. Kawawa naman ako. Ano ba yung tumanda na ganun pa rin? Kawawa naman. Let's pray for him. Revelation, okay, dito po tayo sa Dito muna tayo sa rapture. The rapture will cause the saints of God to be taken to heaven. Tapos, ang talata niya, 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 17. Read it yourself na lang kasi may pong talata rito. 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 52. Then, here sa second coming of Christ, we also have 2 important verses. Revelation chapter 19, verse 14. And Jude 14. Huwag niyo akong tatanungin kung anong chapter o verse sa Jude. Pag may gumawa ba naman yan, naku po. Halatadong scholar ng Bible. Huwag niyo akong tatanungin kung anong chapter o verse sa Jude. Ang Jude kasi, single book. Alam niyo na, yun na yun. Verses lang, walang chapter doon. Okay. Number 2, the rapture of the saints. Christ will not, madalas kong sabihin to, di ba? Christ will not touch the earth at the rapture. Nakasuspense sa air Believers will meet Him in the air. Tayo ang papaitaas to meet the Lord in the air. Okay.
Ano naman ang verse natin? 1 Thessalonians chapter 4:17. Very familiar verse, ha? Ginamit na rin kanyan sa una yan. Number 1, John 14:3. O ngayon, ano naman ang parallel nitong Christ will not touch the earth at the rapture, while believers will meet Him in the air? Ano naman ang parallel yan dito sa second coming of Christ? His feet will touch the earth at the second coming. Alam niyo kung may time kayo, basahin niyo po ang Zechariah chapter 14. Buong chapter, basahin niyo. Zechariah, ito ang kanyang verse. His feet will touch the earth at His second coming. Zechariah chapter 14. Ayan. Meron pong dalawang verse, 4 to 5. 4 and 5. Ito yung second coming, magbabalik siya, mag-i-split yung mga, di ba, mag-i-split yung bundok ng Mount of Olives. Yes. Yan po. So, ayan po ang sinasabi sa second coming. Sa pangalawa, di ba? Doon sa rapture, sa pangalawa, sabi, hindi magtatouch yung feet niya dahil papaitaas tayo. Sa second coming naman, tatapak ng kanya mga paa sa Mount of Olives. Amen? Kaya naman po magkakaroon ng malakas na lindol at mag-i-split into two ang naturang bundok. Yun nga po ang Mount of Olives. Number 3, the rapture is before the 7-year tribulation. Ayan po makinig po mabuti. Importante yan. Dito nagkakaroon ng windang-windang. Matatandang Kristiyano, sometimes nadi-disappoint ako, ilang taon na yung matanda, ilang taon na silang Kristiyano, sasabihin nila mid-trib, sasabihin nila post-trib. It doesn't make sense yung mid-trib at saka post-trib. Kasi marami pong mako-contradict na mga verses. So, hindi po talaga, hindi match. Sorry sa kanila. Sorry, not sorry, di ba? Number 3, the rapture is before the 7-year tribulation. See? Before the 7-year tribulation. Kaya hindi nila pwedeng sabihin mid or post, ne? Okay, dito po tayo sa number 3 naman ng the second coming of Christ. Ano yung parallel nung sinabi ko? Na dun sa tungkol sa rapture na mag-prepare muna tayo, pre-trib, di ba? Dito naman po, the second coming will take place at the end of the 7-year tribulation. Ayun. Pagkatapos nung 7-year tribulation, second coming na. Kasi madali na lang pong bilangin yan eh. Pag nag-rapture na, magkakaroon na ng peace treaty. That's it. That will be it. Ne? Number 4. Okay lang ba kayo dyan? Number 4. Teka, ibibigay ko muna yung verse nung, tawag dito. The rapture is before the 7-year tribulation. Ang verse pala nyon, 1 Thessalonians chapter 4:13 to 18. So, 5 verse po yan. The second coming, dito naman po tayo sa second coming na. The second coming will take place at the end of the 7-year tribulation. Revelation chapter 19 verse 11. Proceed na tayo sa number 4. Paki-zoom up na lang po itong aking ginamit na thumbnail. Ito rin ang ginamit ko eh. Jesus is coming to resurrect the righteous dead. 1 Thessalonians chapter 4:14 to 16. Dito naman po second coming, Jesus is coming to cause much death. Okay? Kaya Jesus is coming to cause much death. Why? Kasi papatayin niya yung Antichrist, papatayin niya si false prophet, at papatayin niya lahat ng mga hukbo. Yung mga tao, yung mga kaalyado nitong Antikristo at ng false prophet, papatayin na pupuksa niya sa pamamagitan ng kanyang hininga. Okay? So, ang ating pong mga verses din is, dito muna po tayo sa rapture of the saints, Jesus is coming to resurrect the righteous dead. Yan. 1 Thessalonians 4:14 to 16. Ito po yung mga matagal ng believers na namatay na, at pagdating ng rapture, mabubuhay po sila. Yan eh. So, number 4, Jesus is coming to cause much death. Ito po yung papatayin yung Antikristo. Tapos, Revelation chapter 14 verses 20, 19. Revelation chapter 14, 20, and Revelation 19, 15. Ayan. Chapter 19 verse 15. Number 5 na po tayo. Yes. The rapture will cause the Antichrist to reveal
to be revealed. Tama, sabi ko na eh. The rapture will cause the Antichrist to be revealed kasi hindi siya pwedeng ma-reveal habang nandito tayo mga mananampalataya. Tayo yung restrainer. He can't be revealed until the saints be taken out of the earth. Sabi ko nga. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. 1 Thessalonians chapter 2 verses 6 to 7. While, ano naman po sa kaparalel niya sa second coming? Number 5. Okay, number 5. Okay, mas na ba yung number 5? Ayun, the second coming will bring an end to the Antichrist reign at the end of the 7-year tribulation. Revelation 19:20. Limitado lang naman po yung pagre-reign ng Antichristong yan eh. Sandali lang po siya. So, nabibilang din talaga ang kanyang oras. Hindi siya magtatagal na, maghahari-harian din sa mundo. Number 6, the rapture will cause the great tribulation to begin. Gan. The rapture will cause. Tandaan niyo po yan. The rapture will cause the great tribulation to begin. 1 Thessalonians chapter 4 verses 11 to 18. Pakibasa po, may kahabaan siya. Sa second coming naman, the second coming will cause the battle of Armageddon. Yan. Yung battle of Armageddon na po yan. Revelations chapter 19 verses 17 to 20. At ang last, at the rapture, Jesus is coming for the saints. I love it. Okay, 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18 and Revelation chapter 21 verses 9:22 to Revelations chapter 21 verse 9 and Revelation chapter 22 verse 17. Yan po sa rapture. At the rapture, Jesus is coming for the saints. While dito naman po sa second coming, at the second coming, Jesus is coming to deliver the nation of Israel. Revelation chapter 19, 11 to 21. So dito po sa Israel po siya darating sa second coming. Ang second coming, sabi ko sa inyo, para po sa Israel yan. Amen? Kasi yung rapture, para po sa ating mga believers yan. Yung rapture, inireveal lang po kay Apostol Pablo, kay Paul. Amen? Ang rapture po ay hindi po prophecy. Ilang beses ko bang uulitin sa inyo? It's not a prophecy. The rapture is a revelation. Okay. Okay, that's all for now. Bye-bye.